Kapanapanabik umano magiging sagupan ng Gilas at New Zealand kasama ang Australia sa paparating na third window ng World Cup qualifiers ayon kay FIBA. Ikinatuwa naman ni SBP President Ricky Vargas ang plano umano ni Coach Team na simplihan na lang ang gagamiting sistema sa hanay ng Gilas Pilipinas. At itinanggi rin ni Mr. Vargas na pera umano ang rason bakit hindi nakabilang si Soto sa hanay ng Gilas. Bulgar pa nito, patuloy ang pagtatangka ni Kai na pasukin ng NBA. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa inilabas na pahayag ng FIBA, inamin ito na kapanapanabik pa rin ang magiging bakbakan ng Gilas sa New Zealand at Australia sa paparating na third window ng World Cup qualifiers. Binanggit din ito ang pagbabalik ni Juan Gomez de Leaño sa hanay. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Nabura man ang mga pagkatalo sa New Zealand at Australia ang kanilang perpektong kampanya sa unang window. Kung titingnan sa positibong anggulo, lumaban ang Gilas Pilipinas ng todo. 6 na quarter silang nakipagbanggaan sa mga regional powerhouse. Dahil dito, mas lalong kapanapanabik ang kanilang mga rematch sa window 3. Dagdag pa riyan ang pagbabalik ni Juan Gomez de Leaño, pati ang tuloy-tuloy na pagniningning ng frontcourt ng Pilipinas sa katauhan ni AJ Edu at Kentin Millora Brown. Sa kabila ng lahat, maraming dahilan para manatiling sabik at optimistiko si Coach Tim Cone at ang kanyang kupunan. Tama naman, di ba? Nabura man yung perfectong window 1, hindi rin pwedeng maliitin ang ipinakita ng Gilas. Nakapagsabayan sa mga powerhouse, ibig sabihin kaya nila. Hindi sila basta tinangay lang may laban, may tibay, pero hindi rin may tatago yung katotohanan. Marami sa taong bayan yung nadismaya talaga. Sanay ang Pinoy na lumalaban hanggang dulo, at kapag may pagkakataong manalo pero hindi na kumpleto, masakit talaga. Lalo na kung nakita mong kaya namang makipagsabayan, di ba? Pero may mga sandaling nawawala yung momentum o hindi naaayos yung execution kasi. Ngayon, lumalakas yung usapan tungkol sa lineup. May mga nagsasabi kasi na baka panahon na para mag-refresh kung hindi na ubra yung dati. Hindi dahil walang respeto sa mga veterano, di ba? Kundi dahil natural lang sa basketball ang evolution. Kapag may paparating na mas bata, mas mabilis at mas akma sa sistema, kailangan pag-isipan na yan. Magandang senyalis yung pagbabalik ni Juan Gomez de Leaño at ang patuloy na pag-angat ni AJ Edu at Kentin Millora Brown. Ibig sabihin, maganda yung frontcourt nila. May bagong sandiga na pwedeng buuin. Sa dulo, nasa kamay pa rin naman ni Coach Tim Cone ng timpla, di ba? Disappointment ba ngayon? Oo, tama yan. Pero kasama yan sa proseso ng pagbuo ng mas matibay na kupunan. Ang tanong ngayon is, paano babawi at sino ang bubuo sa Gilas na lalaban sa susunod na window? Isang bagay ang malinaw, buhay ang diskusyon, buhay ang pag-asa. Samantala, nauna nang ipinahayag ni Coach Tim Cone ng posibleng pagbabago sa kanyang sistema nang sabihin nitong posibleng gawing simple na lang ang atake sa ipinatutupad nitong sistema sa grupo. Bunga niyan, kaagad itong umani ng papuri mula sa presidente ng SBP. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si SBP President Ricky Vargas sa report ni Julius Manicad ng Daily Tribune. Si Tim, siya yung tao na sanay sa nakagawian. Maganda yun kasi may katatagan Pero kasabay kasi nito, hindi rin siya masyadong nag-e-eksperimento. Hindi siya experimental. Isa tong learning experience para sa kanya. Ang pagkilala na maaaring kailangan pasimplehan ng kanyang sistema ay isang magandang hakbang pasulong. Kung nais nating muling magtagumpay, kailangan natin ng parehong antas ng pag-iisip tungkol sa physicality, bawat possession, mga patakaran at paghahanda. Hindi sapat, yung talento lang talaga. Alam niyo, sa totoo lang, matapang yung sinabi ni Ricky Vargas. Hindi niya kinokontra si Tim Cone pero malinaw na may point siya doon. May stability sa pagiging creator of habit. Pero minsan, kailangan din ng adjustment, di ba? At kung mismo si Coach Tim na yung nakaka-realize na baka kailangan pasimplehin yung sistema, malaking hakbang na yun. Kung tutusin, matutuwa ang sambayanan kung gagawing simple ang triangle na ginagamit sa Gilas Pilipinas, di ba? Hindi dahil mali yung sistema, subok na yan. Pero sa international level kasi, kapag paulit-ulit ang galaw at pattern, basang-basa na ng kalaban yan Alam na nila saan pupunta ang bola, saan ang cut, saan ang kick out. Sa ganitong stage, minsan hindi mo kailangan ng sobrang komplikado Minsan, mas epektibo yung diretso, mabilis, mas malinaw ang spacing at rolls. Bawasan man o simplihan yung triangle, hindi ibig sabihin nun, iiwan na yung identity, di ba? Kung hindi, i-adjust para mas bumagay sa bilis at physicality ng international game. Kasi sa dulo, hindi lang dapat maganda sa papel yung sistema. Dapat gumagana sa lahat sa kahit sinong kalaban. At kung ang simplification ng susi para mas maging unpredictable at mas efficient ang Gilas, bakit hindi subukan, di ba? Ang mahalaga kasi, may willingness mag-evolve. At para sa marami, yan ang gusto nilang makita, hindi lang talent, kundi sistema na marunong mag-adjust at sumabay sa laban.
Bukod sa plano ni Coach Tim Cone, nag-react din si SBP President Ricky Vargas sa kasalukuyang hangad ni Kai Soto. Matatanda ang hindi nakabilang si Soto sa Gilas sa second window at ayon sa balita, tatahakin ito ang landas patungo sa kanyang ultimate dream, ang NBA. Para naman kay SBP President Ricky, suportado nila ito kasabay ng pagtanggi na pera ang rason bakit hindi nakabilang si Soto sa Gilas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si SBP President Ricky Vargas sa report ni Musong R. Castillo ng Inquirer. Ang pangarap niya na maging unang full-blooded Filipino na makapasok sa NBA, pangarap din natin yan. Buo ang suporta namin sa kanya. Ang alam namin sa ngayon, naghahanap siya ng kolehiyong papasukan. At gusto kong linawin, hindi pera naging issue kung bakit hindi siya nakalaro laban sa New Zealand at Australia. Gusto talaga niya maglaro. Sa sinabi ni Ricky Vargas, mga playoffs, ramdam mo talaga yung suporta. Malaking bagay na mismong SBP ang nagsasabi na pangarap din nila ang pangarap ng bata na makapasok sa NBA, di ba? At nilinaw pa na hindi pera ang dahilan kung bakit hindi siya nakalaro laban sa Australia at sa New Zealand. Gusto raw talaga ni Kai Soto na maglaro. So, ibig sabihin, committed siya, di ba? Pero dito ngayon pumapasok yung kalituhan. May bali-balita kasi napapasok siya sa NBA via college sa US, ha? May mga usapan na naghahanap ng school. Pero ayon naman kay Homer Sison, parang hindi raw ganun ang totoong plano. Kaya tuloy, marami yung nagtatanong, ano ba talaga yung direksyon? College muna, pro agad, o ibang pathway? Sa ganitong sitwasyon kasi, natural lang malito yung fan. Dahil kung ang pangarap ay NBA, malinaw dapat yung blueprint. Hindi pwedeng iba-iba ang lumalabas na kwento. Pero sa kabila nito, ang maganda pa rin pakinggan, gusto niya maglaro para sa Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, kahit may long-term goal siya sa abroad, hindi niya kinakalimutan yung bandila. Ngayon, ang malaking tanong, makakasama ba siya sa third window? Kung committed siya at maayos ang schedule niya, malaking tulong yan sa rotation. Pero kung may college o ibang commitment na papasukan, posibleng mag-adjust ulit ang lineup. Sa huli, mga ka-playoffs, maganda yung pangarap. Maganda ang plano na umangat hanggang NBA, di ba? Pero sana, malinaw yung direction para hindi haka-haka yung umiikot. Ang importante sa ngayon kung kailan siya available, buo ang commitment niya sa Gilas Pilipinas. At kung makasama man siya sa third window, siguradong dagdag lakas at inspirasyon yan para sa national team. So guys, maraming salamat.